Kung gusto nila ng magandang samahan, magandang cooperation, do not start with warning or threatening the senators. Your better advisor. Gusto nila na magandang tulungan, mag-cooperate tayo para sa kaganda ng bansa, do not start it with warning. Kami naman sa opposition ay we will just react kapag kami ay ginigipit. So kung walang panggigipit na magagaling diyan sa Malacanang, then we can perform our mandate properly at magtutulungan kami. Hindi naman porque opposition kami, we will be obstructionist, no, for in everything. Oppose for the purpose of opposing. Yun lang. Kung nakikita natin ang magagandang programa na gagawa ng legislation sa ipinopropose ng Malacanang, din isusuportahan natin. Yung si Senator Bato de la Rosa, medyo nag-react po siya doon sa yung pag-welcome ng pala sa legitimate opposition, pero parang lalabanan yung mga obstructionists. Ang sabi po ni Senator de la Rosa sa interview po namin ay yung hindi raw po haharang yung Duterte block sa mga programa at batas. Pero sana raw po, sabi niya, kung gusto nila ng magandang samahan, magandang cooperation, do not start with warning or threatening the senators. With all due respect to Senator Bato de la Rosa, bato-bato sa langit, ang tamaan ay huwag magalit. Unang-una po, wala tayong pinangangalanan kung sino man. Ito po ay pangkalahatan. Ang nais po natin sa taong bayan ay huwag maging obstructionist para magtuloy-tuloy po ang mga gandang proyekto at programa ng Pangulo at ng administrasyon. Wala po tayong tinireten. Wala po tayong tinireten na senador. Sana po ito ay napakinggan man lang sana niya yung mga words na aking nasabi para siguro po maiiba ang kanyang impresyon at ang kanyang tugon kung nadinig niya yung buo kong sinabi. Ang sabi natin, ang mga lehitimong oppositionist ay welcome dahil kailangan po yan sa isang demokratikong bayan. Ang atin lamang hahadlangan ay yung mga obstructionist na walang ginawa kundi manira at kahit maganda ang proyekto ay hahadlangan. At hindi po yan magiging maganda para sa bansa at para sa taong bayan. Yusek, one follow-up question from Maris Umali, GMA Senate. Yusek, speaking of opposition o yung pagkakahati-hati po dito sa slate ng mga presumptive na mga senators, sa inyo pong perspektibo, ilan po ba talaga mula sa alyansa ang nakapasok sa top 12 at ano po ang magiging implikasyon nito sa presidential legislative agenda ni Pangulong Bongbong Marcos? Sa ngayon po, ang bilang po ay 6 ang nakapasok. Pero matapos na po ang eleksyon, nagsalita na rin po ang taong bayan. Sa paningin po ng Pangulo, wala na pong alyansa, wala pong PDP, walang anumang kulay ng politika. Dapat lahat po na nahalal ay magkaisa-isa, magkaroon po ng kooperasyon. Ito naman po ay para sa taong bayan. Huwag naman po na sana laging politika ang pinag-uusapan at hindi po tayo makakakilos at makakausad kung puro pamumulitika at pang-iintriga ang gagawin natin sa pamahalaan. At dahil ma'am, wala na pong mga linya o wala na pong alyansa, wala ng PDP and all, ano po ang implikasyon nito sa presidential legislative agenda? Of course, mas nanaisin po ng ating Pangulo na kung ano man po yung maganda niyang proyekto ay isang ayunan ng mga mambabatas para po hindi tayo mahirapan sa pagkuha ng budget para po sa taong bayan. Hindi po hadlang din ang Pangulo kung ano man po ang kanilang mga suhestyon. Kung ito man ay hindi naaayon sa programa ng Pangulo. Kung ito naman po ay may valid reason, ito naman po ay pakikinggan ng Pangulo. Pero sana po kung ano man po yung hiling ng Pangulo at ng administrasyon para sa taong bayan, huwag naman po sana nilang hadlangan dahil lamang sa politika. Salamat po. 20 pesos na bigas, pinahama kayo sa Cebu ng 20 pesos nyo sa bigas. Sabi ng mga tao sa Cebu. Niloko nyo na kami, isang araw lang yung 25 pesos. Natatandaan nyo yun, 25 pesos, isang araw lang. Ngayon na naman, 20 pesos, isang araw din. Iboto nga namin to si Pam. Oh, hindi ko po kilala si Pam. Ang dami pong sikat na pangalan sa Cebu. Rama, Osmeña, Garcia. Never heard ko po yung Barre 4. Pero nakita ko po, tinaas ni Tatay Digong yung pangalan yan. Arte-arte, puta. Sa Visayas, magtitinda kami ng 20 pesos. Puta, ito na yung mga taga-drum ng ano. Ito na. Katuparan ng pangarap.
Yung mga taga Cebu, nga. Katuparan ng pangarap, isang araw. Ilan lang ang nakabili? Katuparan ng pangarap. Pangarap nino. Pangarap nung kumita dyan sa bentahan na yan. Basta may nagbenta, may kumita. Pangarap, katuparan ng pangarap. Pucha, 20 pesos. Ayan ba pangarap namin mga taga Cebu? Ayaw na namin nang niloloko kami. Ngayon, ano po ang gusto kong mangyari? Magpaliwanag yung mga profesor na may-ari ng lahat ng survey company. Bakit palpak kayo? Suri. Kasi kaya lumabas yan. Lahat kami anti-Duterte. Alam niyo lahat ng pinuno ng survey? Anti-Duterte lahat. Si Holmes, yan yung si Mangahas, at kung ano-ano pa, lahat po yan. Hinahaluan ninyo ng mga personal nyo. Ito ang nangyari. Alam ninyo, hindi na uso yung mabilis ngayon ng impormasyon. Ang balita ngayon, panis na mamaya. Kaya nga tinatalo ng mga vlogger yung mga mainstream media. Paano? Pare-pareho kami magko-cover, di ba? Yung mga vlogger naka-live. Nabalitaan na nila sa mga vlogger, yun nangyayari. Mamayang gabi pa lang, iti-tape, i-edit, yung mga hindi pabor sa kanila, tatanggalin, tapos ipapalabas. Panis na yung balita. Pag binalita ng mainstream media, panis na. Ano sasabihin ng mga tao? Napanood na namin yan sa mga vlogger kanina, naka-live. Hindi ini-edit. Kung nagsungit si Willie Rebillame, nagsungit. Tatanungin niyo si Willie Rebillame, paano ka mananalo? Tinanong ka anong batas? Marami ng batas. Puta, hindi mo alam ang trabaho mo. Marami na raw batas, kaya tutulong na lang daw siya. Tutulong ka lang pala Hindi, okay lang po ako. Correct, hindi nyo na kayang kondisyonin. Bukod po sa mga natural, yung mga SWS at Pulse Asia, ang dami pang sumulpot. Meron pang Octa Arts Dancers, meron pang No Limit Tangere, meron pang WR numero at kung ano-ano pa. Akala nyo paramihan ng survey, hindi. Patotohanan po. Sinasarvey ninyo, hindi namin nakikita eh. Pag nag-rally yung mga Duterte, ang laki nito, ang dami nila. Tapos lolokohin na naman yung tao. Walang nilangaw. Gabi yung rally, kukuha kayo umaga, nag-aayos pa lang ng upuan, pipicturean nila. Walang dumalo. Anong may dadalo? Wala pang ang speaker. Ang sinasabi kasi ng mga mainstream media at kung sino-sino pa, no? Binobola ninyo mga tao. Yung mga tao, bilog na yung mga ulo ng mga tao. Meron namang mga video na nagkalat eh. Marami pa silang mga hindi binabalita. Kalat na kalat sa Korea, tignan po ninyo. Kalat na kalat sa Korea na mayroong kidnap o ransom na naganap. Balitang-balita sa buong Korea. Pagdating sa Pilipinas, wala ni isang malalaking dyaryo, wala ni isang malalaking TV network ang nagbalita. Oh, kala nyo naman maliligtasan nyo? Di pinupost ngayon ng mga netizen, oh, bakit hindi nyo binabalita ito? Tapos angal kayo, kaya kami natatalo dahil mga fake news yung mga yan. Utot nyo! Anong fake news na pinagsasabi nyo? Utot nyo! Paano naging fake news yung netizen? Nakita nila Korea Times. Pinost nila. Nabalitaan nyo ba yun? Hindi. Paano natin mababalitaan? Oh, di ba? Hindi nyo binabalita, legit na. Tapos sasabihin ninyo na fake news. O ngayon, natalo na sila, tapang na naman kagad ni Auntie Claire. Natalo na sila, ang tatapang na naman kagad nila Gadon. Alam nyo, natutuwa kami na hindi ka tinatanggal, Auntie Claire. Natutuwa kami na hindi ka tinatanggal Gadon. Kay Trillanes, wala kami magagawa na isinuka ka na. Alam niyo kung bakit kami natutuwa? Hanggat nariyan kayo, kayong isa sa mga nagsosolidify sa mga DDS. Araw-araw na nakikita yung mukha ni Auntie Claire.
Araw-araw na binabanatan yung mga Duterte. Araw-araw nyo kaming ginagalit. Araw-araw kaming ginagahan na ipagtanggol ng mga Duterte. Araw-araw naming pinapangarap na maging Duterte ang susunod na presidente dahil sa inyo. Wala kang nagagawa, wala kang nakikitang proyekto, pero ang lalakas mambanat sa mga Duterte. Tol, kumusta ka na, Tol? Simple lang po ang analysis ko dyan. Duterte factor po yan. Alam po ninyo si Tol? Just imagine, pang ilang kaya si Tol kung tumakbo siya under Duterte? Pang ilang kaya si Tol kung hindi namin nakita na ikaw ay traitor? Malamang top 5 ka, Tol. Di ba, Tol? Malamang top 5 ka. Pero kumampi ka kay Marcos, laglag ka, Tol. Laglag ka, Tol.